What's up, JP here, and welcome to JP Investing. So today is November 9, 2025. So we are now looking sa graph ng PSEI, no? And bago nga pala yon, sana lahat kayo is safe, no? Dahil sa paparating or andito na pala. Hindi ko alam kung naglandfall na, no? Sa Super Typhoon Uwan, no? Make your safety your priority, no? So ayun lang, with that being said, andito tayo sa graph ng PSEI, and as we all know naman, sobrang bagsak ng PSEI ngayon. Hindi ko rin maintindihan. De, joke lang. Mainly because of the corruption, I think, na nangyayari sa atin ngayon. No? Kaya sobrang dapa ng market. Pero don't take this the wrong way, no? Hindi maayos yung mga kumpanya, is just that nawalan lang tayo ng kumpiyansa, no? Nawalan ng kumpiyansa yung mga investors sa atin dahil nga alam nyo na sa mga political issues natin, no, na sana nagagawa ng paraan, no? Kasi sayang so of course hindi nakatakas dito yung portfolio ko, sobrang bagsak din ang portfolio ko. And nga pala, gusto kong humingi ng pasensya, no? Halos I think isang buwan yata akong hindi nakapaggawa ng video, no? Masyado lang busy na itong mga nakaraang linggo, no? Kaya hindi tayo nakagawa ng video or nakapag-upload. And ngayon okay na, and balik na tayo sa dati, no? Mag-update tayo kahit na bagsak yung portfolio. So punta na tayo dun sa Excel file natin, no? So ayan, nasa Excel file na tayo. Pasensya na dun sa week number 106. Hindi ko siya nalagay, I think, pero most likely pababa naman to, no? Hindi ko alam kung saan napunta yung file ko. Hanapin ko na lang, no? Hindi ko maalala kung saan ko nalagay, pero ayun, alam nyo na, sobrang bagsak niya, no? Dito muna tayo, no? So nandito na tayo sa week number 107, which consists of November 3, 2025 hanggang November 7, 2025. Money invested, wala pa, pero most likely mag-i-invest na ako ulit, no? Mag-cash in na ako ulit dahil saan na yun? Ayun, 500 na lang, no? So most likely makakapag-cash in na ulit tayo pag sumweldo ako ngayong this upcoming na sweldo ko, no? Makakapag-cash in na tayo. So dividend receive wala sa ngayon, pero nung week number 5 nakakuha tayo sa RFM ng 721.15 pesos. And nung week number 106 bumili tayo ng Metro Bank. So ano lang yon, dinagdagan ko lang kasi syempre mas okay magdagdag pagka mababa yung presyo. So ayun, stocks that we bought sa week number 107, wala. Stock that we sold, wala rin. Market value, we have a total market value of 422,518.18. Grabe, no? Parang bumalik tayo dito sa week number 92. Kailan to? July? January, February, March, April, May, June. Oo nga, July, no? Parang bumalik tayo ng July. Pero okay lang yan. Natutuwa ako kasi ngayon ngayon bumagsak yung market, kung kailan magka-cash in na ulit ako, no? So ayun lang, pero don't worry, nakikita ko naman sa mga kumpanya natin ngayon na maganda naman yung performance nila except dun sa dalawa ko, no? Yung DMCI tsaka sa Mirara, no? Medyo hindi maganda yung performance nila ng third quarter, kaya nakita nyo naman na bagsak din sila, no? And aside from that, everything naman sa pagkakaalala ko is okay naman, smooth sailing naman. Wala akong dapat ipangamba kahit na bumababa. Actually, yung bumababa yung price, actually mas okay pa nga to kasi makakapagdagdag tayo in a lower price, no? Makakabili tayo ng mas mababang presyo. So we have an unrealized gain. Grabe, na ubos yung unrealized gain natin. Saan to? So mula for 43,000 naging 8,000 na lang. So we have unrealized gain of 8,603.42.
no? And we have a total dividend received that is 24,871.16. So ito po yung overall na dividend na na-receive ko, no? Sa loob ng pag-invest ko ng 107 weeks, no? Ito na yung total dividend na na-receive ko. And anong ginagawa ko sa dividend? Nire-reinvest ko lang pabalik sa market natin, no? And we have a total gain that is 101,933.18, no? So, ayun, at least 6 digits pa rin naman in total gain. Wag lang bababa pa. Pero, para sa akin, hanggat hindi naman negative yung gain or at least kumikita tayo, para sa akin walang dapat ipangamba, no? Para sa akin lang. So, ayun, and we have a total percentage gain of 31.81% and total money invested of 320,585 pesos na. So, with that being said, punta na tayo dun sa, wait lang, tingnan lang natin sa dividends given. Ayan, so, dun sa mga nakakaalam, no, nakita nyo naman na, ito. Sayang na, sa Semirara, bumababa talaga yung ano nila kasi hindi maganda yung kita nilang netong third quarter kaya medyo hindi rin maganda yung or bumaba yung dividendo nila, pero that is okay, malaki pa rin naman yan para sa akin na. So ayun, we are expecting na nakapag-declare na sila and we are expecting to receive ngayong November ng amount of dividend that is 3,591.5. Na-declare na po ito kaya sigurado na ito. Yung mga na-declare, ito na yung kulay green, no? And yung mga red naman, ito yung mga na-receive ko na. And yung mga violet naman, ito yung mga mare-receive ko pa lang pero hindi pa na-declare, no? Binasi ko lang to dun sa dividend rate nila nung last year, no? So, ayun. And Globe nakapag-declare na sila. 25 pesos per stock pa rin, per share. Same pa rin, no? So, if hindi na magbabago tong dalawang to, sa year 2025 nakakuha tayo ng dividendo na 20,709.11. Not bad na rin, na doble yung nakuha nating dividendo last year, no, noong 2024. Kasi noong 2024 ito nakakuha lang tayo ng 9,653.04. ayun, sana makabawi na yung market natin, no? So punta na tayo dun sa comparison ng ating portfolio. Ayan, andito na tayo sa comparison ng portfolio ko. So, kung makikita nyo, ang labo. Ang labo ng October 3, 2025. Dahil in-screenshot ko na lang to dun sa dati kong video. Dahil di ko na makita yung mismong file ko. So, pasensya na. So, last update natin is October 3, 2025. Di ko sure pero alam ko ito yata yung pinahuling update. October 3, 2025 and now is November 9, 2025. Grabe. Lagpas isang buwan tayo hindi nakapag-update, no? So, A-REIT mula 43.4 bumaba ng 41.3, ATI 32.45 bumaba ng 30.75, Costco mula 7.8 naging 6.95. Grabe, ang laki pa ng mga pinagbabagsak ng mga to, no? And Citicorp mula 3.64 naging 3.41. Ito hindi masyado. DMCI mula 11.58 naging 10.08 na lang. Grabe ang baba. Lalo na to, Fill-Rate, no? So, mula 3.37 naging 2.83. Grabe. Sobrang baba nung binagsak ng Fill-Rate. Pero, I'm still planning to buy or to add more shares sa Philinvest, no? Ang habol ko dito is dividendo. Hanggat hindi nababawasan yung dividendo ko, I mean yung stock share, I mean yung numbers of stocks ko, goods pa rin ako dito, no? Yung presyo lang naman yung bumababa and I don't plan on selling this, no, anytime soon. Kaya para sa akin, wala akong pake sa presyo nito. Actually, mas okay sa akin yung bumaba kasi mas madami ako mabibili, no? And Globe mula 15.58 naging 14.60. Grabe, laki rin ang binaba. And Keeper mula 2.31 naging mula 2.5 naging 2.31. LTG mula 10.5 naging 14.3 na lang.
Metro Bank mula 70 naging 66 na lang. And Mega World mula 2.03 naging 1.98 na lang. And nadagdag na nga pala dun sa yung Maynilad natin. So congratulations pala dun sa mga nakakuha ng Maynilad, no? And bumaba na siya. Naging na lang siya. 14.98 na lang, no? And plus mula 25.65. Etong plus naman, bumaba siya ng sagad, no? Habang wala ako. Bumaba siya ng sagad and tumaas or nakabawi na siya ngayon, no? Kaya ayun, nakakatuwa lang. At least bumabawi na siya. And RFM mula 4.29. Uy, RFM lang yung tumaas. And mula 4.29 naging 4.34 na siya. And Semirara mula 35.7 naging 30 na lang siya. Exacto. So we have a total market value nung October 3, 2025, that is 456,266, and ngayon November 9, 2025 is 422,518.18 na lang siya. And with that, maraming salamat sa mga patuloy na nanonood. Kung hindi ka pa nakasubscribe, inaanyayahan kitang mag-subscribe sa aking channel para masubaybayan mo itong investing journey ko. Again, this is JP and this is JP Investing. Maraming salamat. JP out.